Buksan po natin ang panibagong series sa ating Big Day service. Natin excited kung sabi praise the Lord. For the past few months, sa ilang mga buwan po ng ating Big Day service, nakatapos na po tayo, no? Hindi lang natin napapansin, nakatapos na tayo ng 4 na series. Wow! Sino dito makakapagbigay ng 4 na titulo ng series na natapos natin? May 50 pesos siya sa akin mamaya. In order, ha? Pagkakasunod-sunod. Pero sa asawa mo. 4 na series na natapos natin. Anong pinakauna? Sino dito yung wala? 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Oh, anong una? Breaking doubts. Anong pangalawa, boys? Beatitudes. Pangatlo? Fruitful. At yung pangapat? Ha? Fully armored. Praise God. So, 4 na pong series ang natapos natin. Praise God. So, breaking doubts, kung maaalala niyo po yung breaking doubts. In breaking doubts, pinag-aralan natin na mayroong iisang Diyos. At siya'y nagkatawang tao at siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at ang pangalan niya ay Jesus Christ. Sa Beatitude, pinag-usapan natin ang Sermon on the Mount ni Jesus sa Matthew chapter 5, kung saan tinuruan tayo na palaging umasa sa Diyos. Nalaman natin yung mga katangian ng pinagpala ng Kristiyano. Pinagpala ang mahihirap dahil sa kanilang karya ng Diyos. Pinagpala ang gutom dahil sila'y bubusugin. Pinagpala ang kawain dahil sila'y kaawan at iba pa. Sa fruitful, pinag-aralan natin yung siyam na bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. Nandiyan yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Finally, kakatapos ng na-series yung fully armored. Pinag-aralan natin doon yung mga armas o balutik na kailangan natin bilang sundalo ni Kristo. Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals of gospel, shield of faith, helmet of salvation, at sword of the Spirit. Lahat ng series na ito, tumalakay po sa pangloob. Everybody say pangloob. Pangloob na katangian ng isang Kristiyano. Kung paano ang tinawag ng Diyos ay dapat magkaroon ng maayos at makadiyos na katangian sa loob. Dapat may pag-ibig siya, may pananampalataya siya, may gentleness, meekness, lahat yun. Katulad nga ng sinabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakikipag-isa na tayo kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan namin. Behold, all things have become new. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, tinatransform ng Diyos. Everybody say amen. Pero, ang transformation ba na gusto ng Diyos ay pangloob lang? Should we only be Christians within? Di ba ang sabi ng Bible ay ganito sa 1 Samuel? Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na yung tinitingnan ng tao, ngunit sa puso, everybody sa puso, tumitingin ang Diyos. So, ang sabi ng Bible pala, sa puso naman pala tumitingin ang Diyos. So, kahit anong gawin natin sa panlabas, okay lang. Dahil puso naman ang tinitingnan. So, Lord, kahit ganitong ginagawa ko sa panlabas, basta't sa loob. Tama? Sa loob, mahal kita. Diba? Ganyan ang sinasabi ng iba. Dahil nga meron silang versikulo na 1 Samuel 16. Kaya ang tanong ko, bago tayo natin buksan ng series na ito, ang tanong ko ganito, may pakialam pa ba ang Diyos sa panglabas na pagkatao? May pakialam pa ba? Concern pa ba ang Diyos sa panglabas ng isang Christian? O tama yung iba na nagsasabing, sabi ng Samuel, sa puso tumitingin ang Diyos, hindi sa panlabas. Alam niyo po, totoo pong priority ng Diyos kung ano ang nasa loob. Priority yun. Yung puso kung anong nasa loob. Dapat maunang ayusin ang kung anong nasa loob. Kaya nga, naka-4 na series na tayo. Yung breaking doubts. Amen? Beatitudes, fruitful, fully armored. Yung 4 na series na yon, binagbag tayo sa loob. Amen? Binago tayo sa loob, yung puso natin, nawa, yung mga pag-aaral natin ng ilang linggo, ilang buwan, nawa, okay na yun at sapat na yun para yung pangloob natin ay maayos na ng Diyos at ng Kanyang salita.
lamang po panloob ang tinitingnan ng Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo rin naman na kung anong nasa loob, yun ang lumalabas. Luke 6:45, sabi ng Bible, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Sabi ng Bible, pag mabuti ang loob, mabuti ang labas. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Bakit? Sapagkat kung ano ang nag-umapaw sa puso ay siyang sinasabi ng lahat. Siyang lumalabas, siyang nagmamanifest outward. What is inside comes outside. And you cannot fake what comes from the inside. Ito yun eh. Pwede mong pikein yung labas, pero hindi mo pwedeng pikein yung loob. At kung anong nasa loob, natural yan na lalabas. Kaya nga una natin mga series, inayos natin yung loob. Kasi hindi tayo pwedeng mag-umpisa agad ng panlabas. Baliktad siya. Amen? Dapat maging natural. Kung magkakaroon tayo ng kaayusan sa panlabas, yun ay dahil maayos na tayo sa loob. Okay ba tayo doon, mga kapatid? Kaya sa gabing ito, malalaman natin na ang Diyos hindi lamang tumitingin sa panloob, hindi lamang tumitingin sa panlabas, kundi He looks inside and outside of a Christian. Kaya sa gabing ito, bubuksan po natin ang panibagong series sa ating weekday service na pinamagatang Set Apart. Everybody say, set apart. Ulit, set apart. And meron tayong subtitle ng Embracing a Lifestyle of Holiness. Are you ready, mga kapatid? Lahat ng ready? Palakpakan natin ng Diyos. Ang series po nito ay magpo-focus sa mga lifestyle. Everybody say lifestyle. Ng isang Kristiyano. Ano ba ang lifestyle? Lifestyle sa dictionary ganito, the way in which a person or a group lives. Sa Tagalog ay pamumuhay. Pamumuhay. Everybody say pamumuhay. Pag-aaralan po natin sa series na ito kung ano ba ang sinasabi ng Bible, kung paano mamuhay dapat ang tunay na Kristiyano naglilingkod sa Diyos. Of course, ang general theme, ang tema ng pamumuhay na pag-uusapan natin ay yung pagiging holy. Everybody say holy. Ang main verse po natin, ang pangunahing versikulo po na gagamitin natin all throughout the series ay 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. The Bible says, "But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy." Sa Tagalog, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Sino naniniwalang banal ang Diyos? Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, ang sabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang series na ito ay mag-focus sa kung paano tutulungan natin ang JED Church Magalang na sumunod sa pagtuturo ng Biblia patungkol po sa kabanalan. Lahat magsabi, kabanalan. Maraming iglesia ngayon, organisasyon at simbahan na hindi na nagtuturo ng kabanalan o holiness. You can see and you can hear many preachers and teachers speaking words of wisdom, inspiration, motivation, nakaka-encourage, nakakagaan ng loob. Makakarinig ka ngayon ng mga turo patungkol sa pagbibigay ng motibasyon, prosperity, pananampalataya, pero bihira na lamang ang magtuturo ng kabanalan sa panahon natin. Pero sa simbahang ito, as for me and all the pastors in this church, mahalaga po na malaman ng iglesyang ito ang importansya at kahalagahan ng kabanalan sa paglilingkod sa Diyos. What is the importance of holiness? Ano ang importansya ng kabanalan? Hebrews 12:14, the Bible says, make every effort. Everybody say, every effort. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng pwede mong gawin, gawin mo. Mahirap, mag-effort ka. Hello? Yun yung make every effort. To live in peace, anong una? Manahan ka na may kapayapaan sa iba. And to be holy.
Why? Without holiness, no one will see the Lord. Pagsikapan ninyong mabuhay, sabi ng Tagalog, na may kapayapaan sa lahat ng tao, sikapin din ninyong mabuhay na may kabanalan, sapagkat kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Kaya tanong kanina, anong kahalagahan na pag-aaralan natin ng kabanalan? Well, kung gusto mong malangit, pag-aaralan natin yun. That's simple. Because without holiness, no man can see the Lord. Lahat pa nang nandyan, sabi, praise the Lord. Praise the Lord. The Bible is clear. Ganito kahalaga na pag-usapan ng kabanalan. Dahil kung walang holiness sa isang simbahan, walang sino man sa simbahan ngayon ang makakakita sa Panginoon. Holiness is a salvation issue. It is a matter of heaven or hell. Ang holiness, hindi yan personal conviction na, eto, may turo ang Bible about holiness. Kung gusto mo, sige. Kung ayaw mo, bahala ka, okay na. Langit ka pa rin. No, doesn't work that way. Without holiness, no man can see the Lord. Holiness is a salvation issue. Without it, no man can see Him. Yes, mabuti ang Diyos. Yes, mapagpatawad ang Diyos. Yes, gustong magligtas ng Diyos. Pero ito ang problema. This is the problem. Banal ang Diyos. That's the problem. Yun ang problema natin. Banal siya. At kung hindi tayo banal, hindi tayo makakakita sa Panginoon. Dahil kung banal siya, hindi siya pwedeng lapitan ng hindi banal. Problema sa atin yun na ang Diyos ay banal. If God is holy, kaya ang sabi niya, pag sumikapan ninyo, for it is written, ang Diyos niyong sinasamba ay banal, kaya magpakabanal kayo. Amen? Sa 16 of 1 Peter 1 kanina, magpakabanal kayo sa pagkat ako'y banal. Diyos ang nagsabi niyan, hindi kami. Sabi niya, parang ganito, gusto ko kayong makasama, gusto ko kayong makapiling, kaso problema, banal ako. Ang pwede lang lumapit sa akin ay banal din. Kaya magpakabanal kayo para makasama niyo. It's as if that's what the Lord is saying in this verse. God demands us to be holy. Everybody say this. 1, 2, 3, go. God palitan mo yung us ng me. God demands me to be holy. 1, 2, 3, go. God demands me to be holy. Nire-require ka ng Diyos. Nire-require ako ng Diyos. Nire-require ng Diyos ang iglesia nito na maging banal. That is a requirement. That is a requirement. Now, the word holy, yung salitang holy, parang mabigat. Tama ba? Parang ang bigat ng salitang banal. In fact, ginagawang insulto yan eh. Pag nag-church ka, sabihin sa'yo, banal-banalan. Banal, santo. Santa. Amen? Parang yung word na holy ngayon, nagiging na siyang parang archaic sa English eh. Hindi ko lang yung Tagalog. Archaic, ibig sabihin, parang tabu pag sinabi mo. Parang kasi pag sinabing holy, walang pwedeng maging holy, parang ganun. Parang imposible kang maging banal. Amen? At sa church minsan, meron tayong maling pagkakaintindi sa salitang banal o holy. Minsan kapag sinabi ang holiness sa church, madalas nagiging limited yung isipan natin at naiko-connect natin ito palagi sa buhok, sa damit. Ang holiness ko hindi lang doon. Malawak ang kabanalan. In fact, kapag pinag-usapan natin ang kabanalan ay tumutukoy sa buong pagkatao ng isang tao. The wholeness, yung lahat
maging pagkain mo at pag-inom mo. That is part of your holiness. Even the movies that you watch, even the music that you listen to, everything in our life is part of your holiness. Yes, pati po yung pananamit, pati yung buho, pati yung pag-alis ng mga bisyo, pati yung pagkakaroon ng dignidad sa trabaho. Those are all parts. Pero hindi lang doon natatapos. Everything in you is part of holiness. Kaya po, ang series na ito ay tatakbo ng, na-estimate ko, 3 to 4 months. Marami po tayong pag-uusapan. At hindi lang po ako magtuturo, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo magsasawa sa akin dahil nandyan po ang mga ibang pastor na magtuturo dito. Naka-layout na po ang mga subjects. Pero hindi namin sasabihin ang subjects dahil kapag kumari sinabi ko, next week pag-usapan natin ang damit. Baka ayaw mo makinig ng patungkol dyan. Hindi ka na mag-aatin. Iwasan mo ayaw. Tamaan ako dyan eh. Kaya sa series na ito, surprise. Hindi natin alam kung ano next. Basta't mag-attend ka lang kung gusto mong matuto sa salita ng Diyos. Now, what is holiness? Dalawa po ang ibig sabihin ng holiness. Number 1 is separation. Everybody say separation. Yung mas malakas sabihin natin separation. Ano yung ibig sabihin ng separation? Pagkakaiwalay. Amen? Pagiging kakaiba. Pagiging bukod. Division. Separation is being unique. Being different from the world. Madalas marinig natin na gusto ng Panginoon ang pagkakaisa, unity. While that is true, totoo po yun, gusto ng Diyos na magkaroon ng pagkakaisa. Pero ang Diyos, siya din naman ang Diyos ng paghihiwalay. God is also the God of separation and division. If we read our Bible, marirealize natin na ang Diyos gusto po niyang nagse-separate, naghihiwalay. Ayaw niyang pinaghahalo yung Kanya at yung hindi Kanya. In fact, in the time of Israel, merong isang restricted na law ng sabi, hindi pwedeng mahaluan ng ibang lahi ang Israel. Dahil ayaw ng Diyos na yung Kanya nahahaluan ng hindi Kanya. God is a God of separation. God is in the business of separation. Even today, gusto ng Diyos, hinihiwalay tayo. Hiniwalay niya, kung mababasa natin yung Biblia, hiniwalay niya yung kadiliman mula sa kaliwanagan. Tama? Hiniwalay din po niya doon sa kanyang parable yung trigo sa damo. The wheat from the tares, mga kapatid. Hiniwalay niya yung mabuting lupa, the good ground. Dinistinguish niya. Yung mabuting lupa, ito hindi mabuting lupa. Hiniwalay din niya yung mabuting isda doon sa masamang isda. Higit sa lahat, hiniwalay niya yung mga tupa doon sa kambing. Hindi pwede maghalo. God is the God of separation. Hindi pwede ang Kristiyano nagmamahal ng tunay sa Diyos nahahalo doon sa mga hindi nagmamahal sa Diyos. That's why ganito ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Corinto. 2 Corinthians 6 verse 16 to 18. Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Pwede ba yun? Pwede ba na yung templo ng Diyos ay makipag-isa doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan? Pwede ba? No! Tingnan nyo. Sapagkat tayo ay templo na ng buhay na Diyos. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y maninirahan sa kanila at lalakad na kasama nila, ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako'y magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat.
Ano sabi? Ano sabi ni Pablo? Yung templo ba ng Diyos pwedeng makipag-isa sa templo ng mga Diyos-Diyosan? Ang sagot natin, hindi pwede. Eh di ba tayo na yung templo ng Diyos? So paano tayo ang templo ng Diyos at dito nananahan ng Diyos? Eh bakit meron minsan pumapasok na hindi taga-Diyos? Na hindi para sa Diyos? Ito ang punto ni Pablo, hindi yung literal na templo. Pero ang punto niya is, kung yung templo nga ng Diyos hindi pwedeng makipag-isa doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan, eh paano kung tayo na tayo na ngayon ng templo ng Diyos? Lumayo tayo sa kanila. God is the God of separation. Everybody say amen. Ang unang kahulugan ng pagiging banal ay ito. Ang Kristiyano dapat maging hiwalay sa mundo. In another verse in Romans, I believe in Romans 12, ang sabi ng Bible, huwag tayong sasang-ayon sa pattern ng mundo. Do not conform to the pattern of this world. So lahat ng aspeto ng buhay ng isang Kristiyano, dapat kakaiba siya. Dapat unique siya. Dapat mapapansin sa kanya yung pagiging kakaiba. Hello? Ito yun. Dapat ang Kristiyano palaging OP. Everybody say OP. Sino nakakalam ng OP? Anong OP? Out of place. Out of place. Hindi siya belong. Ba? KJ. Lahat ng Kristiyano dapat KJ. Ba? Niyaya ka ng inuman? Tumanggi ka dahil Kristiyano ka? Ang sabi nila sa'yo, KJ ko naman. Praise the Lord. That is holiness. You separate yourself from ungodly. Holiness is being separated. Hello? Tama ba? Dapat ang Kristiyano natutuwa pag sinabihan ng mga hindi Kristiyano na, killjoy mo naman. Ubi ka na naman. Di ka na naman belong. Lahat kami sexy, ikaw manaw. Anong sasabihin mo? Purihin ang Diyos. Because holiness is being separated. Maraming Kristiyano ngayon, gusto lang maging Kristiyano pero ayaw maging separado. Gusto nila yung term na Christian. Hello? Kasi it feels good to be a Christian. Pero gusto ko rin naman na nag-i-enjoy, nag-iinuman. Gusto ko rin yung pa-dance-dance, pa-boogie-boogie. That is not how a Christian journey should be. Holiness, without it, no man can see God. And holiness is separation. Everybody say separation. Sa pananamit, sa kilos, sa gawain, sa iniinom, sa kinakain, sa sinasabi, sa trabaho, sa lahat ng bagay. Lahat na nangungopya, Brother Bemben. Ikaw bumagsak ka, okay lang, di ka naman nangopya. Kaso di ka rin nag-review. Paano kaya yun? Pinagmalaki mo, di ka nangopya, hindi ka rin naman nag-review. Parang mali rin, no? That is separation. Lahat sumabay na sa trending ng TikTok dance na bago. Ikaw hindi. That is holiness. That is separation. Bakit gano'n? Bakit ang Kristiyano hindi pwedeng nakikiusap? Kasi yung sabi ulit ng Diyos, hindi pwedeng makipagkasundo yung templo ng Diyos sa templo ng mga Diyos-Diyos. You are a temple of God. Alam niyo kung may intindihan lang natin, kaya itong intro yung ngayon eh. Next week, mag-umpisa yung unang subject. Pero ito intro eh. Kung may intindihan natin ito ngayon pa lang, alam niyo, sa mga susunod na subject, walang masasaktan. Walang matitiso.
Tinitingnan ko nga eh. Minimemorize ko kung ilan kayo ngayon eh. Gantayan kaya ito. Kung ngayon pa lang, sa unang araw pa lang ng ating pag-aaral sa series nito, maiintindihan na natin na templo nga pala ako ng Diyos. Hello? At lahat ng gagawin ko sa sarili ko, ginagawa ko yun sa templo ng Diyos. Paano pag may pumasok dito, ihian yung simbahan? May matutuwa ba sa atin? Wala tayo mainis. That's the same thing. What we do in our life, what we do in our body, ginagawa natin yung sa templo ng Diyos. Hindi naman ito ang templo ng Diyos. Ito ang templo ng Diyos. And if we understand this thing na templo ako ng Diyos, then yung mga susunod na subject, madali na lang. Matatanggap natin yan. Hindi tayo masasaktan masyado. Why? Kasi nga, templo ako ng Diyos. At kung templo ako ng Diyos, hindi ako katulad ng iba na hindi templo ng Diyos. I am special. I am unique. I am holy. Because I am a temple. Pero parang muna ang Diyos, kung naniniwala ka, templo ka ng Diyos. Di tayo pwede maging Christians, pero kung paano tayo kumilos, manamit, mag-enjoy, magsalita, kaparehas lang ng hindi Kristiyano. We need to be separated. So that is the first thing, separation. All throughout the Bible, gusto ni Lord na ang mga anak niya talagang kakaiba. Bakit? Sabi ng 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation. Everybody say peculiar. A peculiar people that you show forth the praises of Him who had called you out of the darkness into His marvelous light. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, maharlik ang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Amen. Ano yung sabihin ng peculiar? It means unique. Everybody say unique. Special. Ang sabi ng Bible sa ating mga Kristiyano, you are unique. Kakaiba. Amen? So dapat meron tayong tinatawag na distinction. Everybody say distinction. Sa Tagalog ng distinction ay pagkakaiba o mas malalim ay pagkakakilanlan. You can also use this for the word identity. Amen? Kapag nakita tayo sa classroom, kumari nag-aaral tayo, isang sulyap lang makikita mo kung sino yung mga Kristiyano. That is distinction. That is separation. That is peculiar. That is chosen generation. Yung bang pag hinalo ka, hindi yung pag hinalo ka sa mga unbeliever, nagko-camouflage ka. Wait lang, sino yung Christian dyan? Wait lang, lahat nakaswat eh. Lahat clown eh. Pero yung pag hinalo ka, Kristiyano yan. That is peculiar. You are separated. Nakikilala ka agad. There is a distinction. Amen. So that's number one. Huwag na natin pagbalay-balay masyado. Alam ko na guys. That's number one, separation. Number two, everybody say, dedication. So kanina, hiwalay ka sa mundo. Yun yung holiness. Hindi ka sumasang-ayon sa mundo. Ngayon naman, yung pangalawang aspeto ng kabanalan ay yung dinidedicate mo. Hiniwalay mo yung sarili mo sa mundo, ngayon i-dedicate mo yung sarili mo sa Diyos. So holiness is you separate from the world and you dedicate yourself for the Lord. Hello? Para ba yung nakita ko sa mabalakot na poster election, pero hindi mo ang election? Kasi nung bawal pa maglagay ng poster na election, ang nilagay niya muna mukha niya, sabi niya, say no to drugs, say yes to God. Kasi yung mukha niya. Hindi nga naman election. Pero nakikita kasi yung pangalan niya. Galing nga. Pero kasi bawal pa yung election nun eh. O at least hindi yung election. Parang ganun ba? We say no to world, but we say yes to the Lord. That is holiness.
Yung background image kanina, ano napansin niyo dito? Anong bulaklak yan? Sunflower. Anong napansin niyo doon sa picture? Ha? Meron na yung iba. There's a distinction. So, this is a beauty. Nag-search ako sa Google. Give me a picture of holiness. Isa sa mga image na lumabas dito. Sabi ko, clean naman ang gumawa nito. Kasi sa lahat ng mga sunflower na nakikita mo sa paligid niya, siya lang yung nagliliwanag. Lahat parang nalantana, namatay na, sumunod na sa agos ng mundo. They are grayed out. Pero siya lang yung tanging nagliliwanag. Bakit? Kasi ang sunflower, anong ginagawa ng sunflower? Bakit siya tinawag ng sunflower? Lagi siyang dapat nakatingin sa sun. Para siya yung mabuhay. Ito lang yung sunflower na nakatingin pa rin sa araw. So hindi pwede yung sineperate mo yung sarili mo, hindi mo naman dinedicate yung sarili mo sa Diyos. You separate yourself from the world, and then you look upon Jesus, and you dedicate your life to the Lord. That is holiness. Diba? So this picture, napaka-resonating sa akin. So again, yung unang aspeto ay yung let go natin yung mga hindi kabanalan. At pagkatapos nun, ialay naman natin ang buhay natin sa Diyos. Paano mo gagawin your prayer life? Separado ka nga. Wala ka namang prayer life. Your worship. Your fasting. Your reading of the Word of God. Lahat yan, pag-aalay, pag-dedicate mo sa Panginoon. When you give your tithes and your offering, when you give your time and your effort, that is dedicating your life to God. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1, therefore I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies, everybody say bodies, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Everybody say true and proper. Sa Tagalog mo ganyan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, pinapakiusap ko sa inyo na i-alay ninyo ang inyong mga, katawan. Bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Yun nga napuspos ka ng Sunday But that is not your true and proper worship. Your true and proper worship is when you offer your body. Ba't kaya hindi sinabi ng you offer your heart? Yun yung ginagawa natin pag Sunday, di ba? We offer our hearts to the Lord when we sing, when we praise. But that is not your true and proper worship. Hindi yun ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ano yung tinatanggap ng Diyos? Yung ialay mo ang iyong katawan. So what you wear is your proper worship. What you eat is your proper worship. Ito hindi madalas maintindihan ng Kristiyano. Pag Sunday napuspos siya, okay, nag-worship na ako. Monday, let's go! Balik na naman sa dating gawin. Ang tunay at karapat-dapat mong pagsamba ay yung ialay mo ang iyong katawan. Yung katawan. What you wear, what you see, what you eat. Hello? That is your true worship. Hindi yung pag-awit mo. Hello? Maybe that's part of your worship and God is pleased with your praises. But your true and proper worship is when you offer your bodies as a living sacrifice. Holy. Hello? Yung banal mong katawan. So yung umawit ka ng Sunday, umiyak ka, tapos napuspos ka, kaso Monday pa lang, walang nagbago sa pananamit mo,
pasexy ka pa rin sa social media mo, that is not your true and proper worship. Ay, wala ka pala. Intro pala. Okay. Tinitingnan ko ang Pastor Romel eh. Easy, chill. Okay, sorry Pastor. Intro pala. Hindi, gusto ko na eh. Ayaw pa. Karapat dapat na pagsamba ay ialay mo yung katawan. Whatever you do with your body, that is your worship. Ang iba, gusto lang puso eh. Lord, I love you. Shot! Let's go! That is not proper worship. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Kailangan natin maintindihan ito. Listen, 1 Corinthians 6, 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Yung katawan mo na pinapaliguan mo, kinukojik mo, pinupolvo mo, pinapabanguan mo, hindi sa'yo yun. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, you were bought with a price. Binili ka na ng Diyos. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Hello? Are you with me? Hindi ba ninyo alam kayo ang templo ng Diyos? The Bible is clear. Kaya yung katawan na yan, hindi na sa'yo yan. Gamitin mo yan para mabigyan ng kaluwalhatian. So yung nag-social media ka, yung mga post mo ng pagkalandi-landi, at pinost mo ba yung nagsashop ka kasama barkada? Nagbibigay ba yan ng karangalan sa Diyos? Ikaw lang makakasagot mo. Malay mo, may nagsabi nga sa akin, ba't ang baba na ako? Nakikita na yung bibig mo. Kaya yung pinapakita yan, say Lord. Kilala ka, kilala mo sarili mo, ha? Kung sino ka. Marami lang ilan sa inyo, kilala niyo rin siya. Baluktot eh. Inuwala ko eh. Kita ko na yung mo, dibdib mo. Pinapakita ko kay Lord. Bad. Butit sana kung si Lord lang nakakakita eh, Pastor Eric. Kaso lahat nakikita eh, hindi lang si Lord. Huwag mo nang pakita kay Lord yan. Kitang-kita na ni Lord yan. Tama ba? Okay, wala pa tayo sa social media. Darating din tayo dyan. Okay, sorry. Sorry, okay. Kapag naintindihan natin ito, na yung katawan natin, itong buhay natin, hindi ito sa atin, lalo hindi ito sa mundo, ito ay sa Diyos, then doon magiging madali sa atin ang sumunod sa salita at katawan ng Diyos patungkol sa kabanalan. Gamitin natin itong katawan na ito, yung buhay na ito, para mabigyan ng glory ng Diyos. Di ba kinakanta mo, I live to worship you? To worship you I live? Withholding nothing pa nga? I give myself away pa nga, di ba? Sumunod tayo sa kabanalan. Hayaan mo yung sasabihin ng iba. Hayaan mo yung tingin sa'yo ng iba. Hayaan mo kung hindi ka makakasabay sa uso ng mundo. Hayaan mo kung hindi mo magagawa yung ginagawa ng iba. Hayaan mo kung tatawagin ka nilang killjoy, o manang, o losang, o out of place. Hayaan mo kung iiwasan ka ng iba. Hayaan mo kung iinsultuhin ka nila. Alalahanin mo yung sinabi ni Pedro in Acts chapter 5, verse 29. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Kung trending yan dito sa mga tao, wala kaming paki. Sa Diyos kami susunod at hindi sa tao. So if you feel parang discouraged, pangit ko na, hindi na ako uso, hindi na ako makasabay, then we ought to obey God than men. Everyone say amen. Marami na tayo natapos. Kaya sa bagong series na ito, introduction pa lang yan, pag-uusapan natin kung paano ba yakapin, embracing, ang pamumuhay na merong kabanalan. Paano ko ba magagamit yung katawan ko para maging banal at kalugod-lugod sa Diyos? At ngayon pa lang,
hinahanda ko na kayo mga kapatid, masasaktan tayong lahat sa series na ito. Pero dito tayo lalago. Dito lalago. Dito magiging tama ang iglesia nito. Ang iba siguro ay maiinis sa aming mga tagapagturo na tatayo sa likod ng pulpito. Ang iba siguro ay magagalit, masasaktan, magsasabi dahil sa mga katuruan na pag-uusapan natin sa series nito. Pero isa lamang ang papangako ko sa inyo, mga kapatid. Lahat ng tatayo at magtuturo sa series na ito, kahit kailan, hindi kami magsusolo. Magalit na lang kayo. Hindi kami magsusolo. Hello? Because I believe, and I hope we believe, that Jesus is coming soon. At kung naniniwala tayo, babalik na ang Diyos, we ought to prepare this church for the coming of Christ. Minsan natin nagpagturo si Pastor Romer, sabi sa akin kahapon, Pastor, sir, hindi ako mag-iisikan. Go. Walang pag-aalinlangan ang pagtuturo sa series na. Masakit, yes, pero kung nasa Bible naman ang tinuro, hindi namin kailangang manghingi ng tawad sa kung anong sinabi ng Biblia. Hello? Ang leader o ang simbahang hindi nagtuturo ng kabanalan, hindi mahal ang kaluluwa ng miyembro nito. Say it again. Ang leader, ang pastor, ang minister, ang simbahan na hindi o ayaw magturo ng kabanalan, hindi mahal ang kaluluwa ng miyembro nito. Pero ang simbahan nagtuturo ng kabanalan ay nagliligtas ng kaluluwa. Jude chapter 1 verse 23, the Bible says, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sila sa apoy. This series, hello, ito po ang goal nito, na ang iba'y nawawala, nababaluktot, naliligaw, aagawin natin sila para mailigtas sila mula sa atin. This series, mga kapatid, I hope we are excited about it. Madami po tayong pag-uusapan. Right now, meron akong naka-prepare na 9 subjects, pero dadagdag pa yan. Iba-ibang topics, iba-ibang discussions. At sa bawat topic, magkakaroon po ng at least 10 to 15 minutes na question and answer. So every subject, maraming magtuturong ang pastor, 20 minutes, 25 minutes, maraming 30 minutes. Then after that, we will give the congregation 10 to 15 minutes kung anong mga tanong nila. Anything. Kahit anong tanong, patungkol doon sa subject, pinag-uusapan natin, apparel. Pastor, paano yung naglalasing? Hintayin mo. Hintayin mo, meron din na bagulong. Patungkol sa pananamit, magtanong ka patungkol lahat sa pananamit. Patungkol sa buhok, o pastor, bawal ba ang puto? Pag-usapan natin yan. Next. Bawal mo. Pastor, okay lang ba? May balakubak yung Kristiyano. Usapan natin yan. Chill ka lang. Pero, separation. Pero lahat gusto nyo itanong nyo. Baka naman pagkatapos ng paano yung nagbubulungan kayo. May pagkakataon na nga kayong magtanong, hindi nyo pa tinanong. Tapos pagkatapos pag may nagtanong na gano'n, pag may bumulong, pagkatapos ng pag-aaral, tapos may bumubulong sa'yo, may tulo ka na. Sabihin mo, shhh, ba't di mo tinanong? Ganun tayo, okay ba yun? Ganun tayo para lahat magtanong. Kasi kung wala kang tanong, kami na lang magtatanong. Pag di mo nasagot, 500. Ayaw magtanong. Gusto namin may magtanong. Okay? Gusto namin may magtanong. Ay, hindi. Wala na magtatanong. Naging business to So, nakaredy na ang mga topics. Actually, ready pa lang. Pero nandiyan yung mga subjects. Alam niyo yung mga topics. Ang mga kasama ko magturo ay si Pastor Eric at si Pastor Romeo. Si Pastor Romeo po siya kung sasagot lahat sa mga tanong.
It's a trap! Okay ba yung basta? Hindi siya mga subject eh. O siya naman sasagot sa question ni Answer. Pero next week po, umpisahan na natin ang first topic natin. Ako po ang magtuturo at huwag kayo po mawawala. Palakpan natin ang Diyos, tuloy tayo lahat. Can we give God the worship